rocking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka, syempre, ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana, charot. So, yun. So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay. So, kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, well, good ang ating pakiramdam ngayon dahil nag-exercise ako kanina. Thanks God. So, talagang pinush ko talaga mag-exercise. Pero, syempre, nandoon pa rin ako sa step na dahan-dahan kasi, syempre, mahirap na baka ma-injure na naman yung mga tuhod natin. Then, mamayang hapon, I try na mag-swimming. So, yun. So, syempre, kailangan natin ngayon talaga yung pananaw na kailangan mag-exercise, mag-ensayo. Exercise at saka syempre kumain ng tama, ayun, at matulog ng maayos. So, yun yung mga importante na kailangan natin gawin para syempre yung kalusugan natin ay good. And then, ayun din, paalala lang sa lahat, kung may nararamdaman kayo, magpa-check up kayo. Huwag niyong baliwalain yan. Kasi syempre, mas maaga, mas naagapan. Kaysa naman sa nalaman mo malala na. So, yan. Kaya, huwag kayong matakot sa doktor. Ang doktor ay manggagamot. Di ba? So, sa mga bayarin kayo matakot. Charot. So, yan. At eto na, syempre, ang chika natin for today, it's about Atisa Manalo Panalo. So, syempre, sabing ganon, si Atisa Manalo ay lumamang na para doon sa mga sa boto nga doon sa mga nag-likes ng mga photos nila nung glam shoot. So, ano daw ba ang masasabi ko doon? So, what do you expect? Syempre, Atisa Manalo yan. Talagang lalampasuhin niya talaga dyan yung mga kalaban niya. At magugulat ka pa ba doon? Diyos ko. Sabi ko nga, milya-milya ang lamang ni Atisa Manalo pagdating sa suporta dito sa mga kalaban niya dito sa Miss Cosmo. Sa totoo lang, kaya nga sabi ko nga, possible pa rin si Atisa Manalo to. Ang kailangan lang gawin ni Atisa Manalo talaga sa preliminary competition ay magpabongga. Kailangan talaga pasabog siya. Kailangan pa-impress talaga siya sa mga judges. Yun yung importante. Kasi kung tutuusin, lamang na lamang naman na si Atisa Manalo sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Cosmo. Kung iisipin mo, yung iba siguro nandoon sila na parang sinasabi nila, naku, performance naman ni Atisa, hindi naman palong-palo. Akala mo lang yon, ikaw lang nag-iisip ng ganon. Pero kung titignan mo naman talaga, kung sino ang totoong lumalamang sa competition na to, it's Atisa Manalo. Paano ko nasabi? Una, syempre doon na lang sa botohan, di ba? So, nilampaso niya lahat ng mga kalaban niya doon at narating niya yung number 1 spot para sa People Choice Award. Doon naman sa pangalawang botohan, syempre hindi na pinush yun kasi na pasok na nga siya sa top 10 eh. So, gusto mo pa ba i-push? O, di, bigay mo naman sa iba. Pero, doon sa botohan na yon, pinakita pa rin ni Atisa Manalo na talaga nagpe-penetrate siya pagdating sa botohan kasi nag-number 3 pa din siya. So, hindi pa rin siya naiwanan sa ere. But, syempre, mas kailangan nyo ng ibang kandidata more than kay Atisa Manalo. Kasi sabi ko nga, iboto nyo man o hindi, dyan si Atisa Manalo, ay kaya ni Atisa Manalo mag-penetrate hanggang top 2. So, yan. And then, sinasabi nila, nako, malakas ang pagdating sa performance yung mga galawan katulad ni Colombia, Peru, Vietnam, Thailand, Indonesia. Huwag kayong matakot sa kanila. Kasi, syempre, gagawin talaga nila ang bawat eksena. Mapataob lang nila si Atisa Manalo. Alam naman nila si Atisa Manalo, yung matindi nilang kalaban. But guys, syempre, lagi nyo tandaan at the end of the day, this is a competition. At bawat kandidata ay talagang aariba ng bonggang-bongga. Sino ba naman ang ayaw ng milyon-milyon na papremyo, di ba? So, syempre, gagawin mo ang lahat ng makakaya mo at tatumbling ka dyan. Tingnan mo si Thailand, di ba? Ginagawa niya yung lahat ng makakaya niya, kulang na lang tumambling at mag-split siya. Pag nagpapasarela siya, mapansin lang siya. So, expected mo na yan na gagawin niya yon. And then, doon naman sa ibang kandidata, katulad ni Vietnam, na ganda-gandahan, na natatakot ka kasi baka pwedeng mag-last to standing. Possible yon. Kasi ginagawa niya yung part niya bilang kandidata at yun yung alam niyang paraan
para magpaandar sa competition na to. So maganda talaga si Vietnam. Kahit ako nagagandahan ako sa kanya. At hindi rin imposible na makarating din to talaga to sa dulo ng competition. But ang tanong, pagdating sa talino, matalino ba? Di ba? So yon. So pagdating naman kay Thailand, ganun din. So hayaan mo siya na tumambling at mag-split siya dyan ng bonggang-bongga. Pagdating naman dito kay Miss Indonesia, nako, kinakatakutan din to kasi sabing ganon, grabe, sa number 1 list talaga si Miss Indonesia sa mga hot picks. Hot picks lang yun nila, sila din naman ang may gawa nun. Huwag kang maalarma. Kasi ang mga may gawa nun, Indonesia, naturally number 1 nila si Indonesia, diba? Number 1 nila si Philippines, edi parang naloka na sila doon, ibinas sila ng mga ano. But ang importante, nandoon pa rin sa listing nila si Philippines. Ang nakikita nila at naniniwala sila na kaya mag number 3, kaya mag number 2. So ibig sabihin, nakikita nila yung galing ni Philippines, di ba? So doon naman sa mga Pilipino na ayaw ilagay siya sa number 1 sa hot picks, si Miss Philippines, desisyon nila yon. Hindi naman na natin desisyon yung gusto mo, gawa ka din ng hot picks mo, lagay mo doon number 1 Philippines. Ganon! But at the end of the story, ko ano ang nakikita ng organization kay Atisa Manalo, yun pa rin talaga ang pagbabasihan ng organization, di ba? So, syempre, I hope na talagang naibigay ni Atisa Manalo ang lahat ng eksena at piling ko naman pinag-aralan niyo yan ng bonggang-bongga. But hindi niyo makakaila na talagang nilalampaso talaga ni Atisa Manalo ang mga kalaban niya dito sa Miss Cosmo. Kasi tulad na lang dyan sa mga botohan na nakikita natin, talagang umariba na siya ng bonggang-bongge. At sa ayot sa gusto mo, si Atisa ang mananalo dito. Charot. So, yan. Di ba? Kasi syempre si Atisa manalo siya. Believe me guys, si Atisa ang mag-uuwi ng corona dyan. So yun, ganun ako kakumpiyansa kay Atisa Manalo dahil si Atisa manalo siya at parang lahat naman ng ginagawa ni Atisa Manalo ay pinagpaplanuhan niya at pinag-aaralan niya ng maigi. Syempre, hindi pa naman tayo nakakasiguro na 100% talaga. Pero nandoon naman ako sa part na alam kong kakabog siya pagdating sa prelim. May plano ang isang Atisa Manalo at alam kong kakabog si Atisa Manalo pagdating sa finals. So, ipagdasal na lang natin na talagang naka-align or destiny talaga to ni Atisa Manalo ang journey niya dito sa Miss Cosmo. Kasi, ayun lang talaga ang makakapagsabi. Kasi kapag hindi niya to destiny, wala talagang mangyayari guys. Kahit sabihin pa natin magaling ang isang Atisa Manalo, maaari magkamali siya pagdating sa Q&A or sa ibang aspeto, di ba? But we pray na sana gabayan siya ni God at sana ito ang destiny niya bilang isang beauty queen ang maging reyna nga dito sa Miss Cosmo. So for now, nakikita ko naman na ginagawa naman ni Atisa Manalo yung part niya at wala namang kulang doon sa ginagawa niya. Lalo nga siya nagpapasabog ng bonggang-bongga habang tumatagal yung competition at nakakatuwa kasi talagang grabe to the highest level ang atake talaga ng isang Atisa Manalo. At dito pa lang masasabi ko na talagang bongga. So yan, kaya good luck, syempre good luck sa ating Atisa Manalo at good luck syempre sa mga kandidata din na pilit na pinapataobang isang Atisa Manalo at hirap na hirap sila. So, ganoon talaga, di ba? So, hirap na hirap silang habulin ng isang Atisa Manalo kasi talagang hindi talaga nila makaya ang energy na meron ng isang Atisa Manalo sa competition ng Miss Cosmo. Sa ngayon, ang pinaniniwalaan ko talaga, milya-milya talaga ang labang ni Atisa Manalo sa kanila at nalalampaso sila ng bonggang-bongga. Di ba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo? So, tingin ba ninyo, nagagawa nga ba ni Atisa Manalo ang lahat? So, kung hindi naman, ay problema mo na yon. So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Syempre, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Araw-araw, lagi-lagi dito sa Samsam TV. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay mo? So, subscribe na. Kung ayaw mo naman ay subscribe mo pa rin. Charot. So, yun. So, guys, maraming salamat. God bless you. And see you again later. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Sawadee ka.